Hindi ko hiniling na pakisamahan mo ko. Una sa lahat, huwag kang basta mambibintang ha. Pangalawa, hindi ko kasalanan kung inaatake na naman ng kung anong sakit yung apo mo. Kung nasa ospital man siya, naging pabaya ka kasi. Baka dahil sa sobrang kalinisan mo, ayun, nagkasakit na siya. Di ba, ang sabi nga nila, mabilis mamatay ang mga taong malilinis? Pero sinisigurado ko sa'yo na matagal ding magdurusa ang mga taong dugyot at malahura. Kung hindi mo itinapon sa apo ko yung marumi mong tubig, hindi siya magkakasakit. Sinasabi ko sa'yo ha, pagod na akong magtimpi sa kadugyutan mo. Sisiguraduhin kong uuurin ang buo mong katawan nang makita mo kung paano dapat umasta ang isang tao. Hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa kanya. Masyado kang dugyot, Maricel! Tingnan natin kung hanggang saan kadadalhin niyang kababuyan mo. Isa sa pinakamahirap na makahalubilo ay ang mga dugyot at burara. Mga kapitbahay na walang pakialam kung nakakasira na sila ng paligid ng iba. Ganon si Maricel dahil sa halip na magpakumbaba, siya pa ang nagmatapang at nagyabang. Ngunit lahat ng bagay ay may hangganan. At sa huli, isang parusa ang naghihintay sa kanya. Isang sumpa na ipapataw gamit ang itim na kapangyarihan. Magagawa niya pa kayang matakasan ang ginagawa niyang mali o hihilahin siya ng pagiging burara niya hanggang sa kanyang kamatayan? Ay aba, sinabi na nga na bumangon ka na dyan eh. Bilisan mo na, magbihis ka na at makalate ka na makapasok. Ikaw, ay nako, tuwing umaga na lang pahirapan kang gisingin. Bumangon ka na dyan. Sige, isa pang tawag ko sa'yo, Jason. Magdadala na ako ng malamig na tubig at ibubuhos ko talaga sa'yo. Kasi naman, Lola 5 minutes na lang po. Kaka 5 minutes mo dyan, makaka 5 minutes na palo ka rin sa akin. Bilisan mo na, kakain na tayo. Maliligo ka pa. Ay naku, napakakupad mo pa naman kung kumilos. Ay, bakit kasi may pasok pa Di po ba holiday ngayon? Dapat walang pasok Maaga pa ba ang alas 8? Ha? Abay nung kabataan namin, madilim pa ang langit ay gising na kami. Kasi kami ang mag-aasikaso sa sarili namin. Kami ang magluluto ng pagkain. Tapos ang layo pa ng lalakarin namin. Tatawid pa kami ng ilog. Tapos ikaw, gigising ka na lang na may pagkain ka na. Maliligo ka na lang at papasok sa school mo. Kapag papasok ka, andyan lang ang school, kayang lakarin pero sumasakay ka. Wala kayong ibang alam gawin kundi ang magreklamo. Ay ewan ko talaga kung anong problema ng mga kabataan ngayon. Patamad ang patamad. Si Lola naman, bigla ba naman nagbalik tanaw sa nakaraan niya? Lola, nung panahon nyo, palagi niyong kwento na tinatawid niyong 7 bundok, 5 ilog at kinakalaban niyo pang bakunawa para lang makapasok sa school. Sobrang gasgas na yan, Lola. Parang hihingi lang ng extra time para matulog Ay aba, tunay naman talaga ang sinasabi ko sa'yo. Hindi lang bakunawa ang kinakalaban namin noon. Kasabayan pa namin pumapasok si Bernardo Carpio. Siya ang naghahawi ng bato sa daraanan namin para shortcut. Para hindi na 7 bundok ang aakyatin namin. Si Lola talaga Kakaiba talaga ang mga matatanda. Daming paniniwala at kung ano yung ginagawa. Mukha naman pong gawa-gawaan niyo lang yung mga ganyan Oo. Kaya bilisan mo na dyan dahil baka tamaan ka na sa akin. Mamaya ka na maligo, kumain na muna tayo. Baka wala naman pasok Malay niyo po, magsuspend si Mayor. Hindi naman umuulan. Tingnan mo nga at ang ganda ng sikat ng araw Kaya tigilan mo yung katamaran mo. Hindi maganda yung ganyan ha. Kailangan mo mag-aral ng mabuti para kapag may trabaho ka na, pwede na kitang palayasin sa bahay ko. Halika na, kumain na tayo. Natawa na lang si Jason sa kanyang lola. 3 silang nakatira sa iisang bahay. Si Concha, ang apo niyang si Jason at ang bunso niyang anak na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Ang ina ni Jason, may iba ng pamilya, kaya si Concha na lang ang kumupkop sa kanyang apo.
Minsan naman ay nagpapadala ng sustento ang ina nito, kaya hindi nila problema ang pera. Ayaw naman ding umalis ni Jason at sumama sa kanyang ina dahil lola niya ang nagpalaki sa kanya. Mas gusto niya itong kasama kaysa sa tunay niyang ina. Kapag may pasok sa trabaho ang bunsong anak ni Concha at nasa paaralan din ang kanyang apo, siya lang ang naiiwan mag-isa sa bahay. Hindi sanay si Concha nang hindi siya kumikilos, kaya palagi siyang naglilinis ng bahay at maging sa tapat nila. Isa sa problema niya ay ang kapitbahay niyang makalat. Katabi niya lang ito ng bahay, kaya kung anong kalat na nasa tapat ng bahay ni na Maricel, napupunta rin sa kanila. Maricel! Aba, tingnan mo naman yung basurahan nyo. Natumba na nga, hindi nyo pa ayusin. Yung basura nyo natapon na sa tapat ng pinto namin. Ang baho pa naman yan. Tapos kapag may asong pakalat-kalat, pati diaper ng anak mo, naku tangay-tangay. Hindi ka man lang ba nababahuan dyan? Kilabutan ka naman sa dumi ng harapan ng bahay mo. Ilang beses ka nang pinagsasabihan, aba, hindi ka naman siguro bingi, ano? Huwag mong pakialaman ang tapat ng bahay ko, ha? Ikaw, matanda ka na, pakialamera ka pa rin. Hindi mo naman tapat yan. Yang bahay nyo ang asikasuhin mo. Wala kang ibang ginawa kundi pumuna ng iba. Akala mo naman perfect ka? Pinagsasabihan lang kita dahil nakikita ko kung gaano karumi ang tapat ng bahay mo. Malamang kung burara ka sa labas ng bahay nyo, baka burara ka rin dyan sa loob ng bahay. May sanggol ka pa naman, tapos ganyan ang kapaligiran mo. Magkakasakit ang anak mo niyan. Huwag mo sabihin na pati sa kalusugan ng anak mo wala kang pakialam. Wala kang pakialam, ha? Hindi mo naman ako tinutulungan Saka maayos ang anak ko, hindi siya magkakasakit. Ewan ko sa mga matatanda na gaya mo, ang dami-daming puna sa amin. Kung hindi ka natutuwa na makita na ganito ang labas ng bahay ko, aba, huwag kang tumingin, ha? Hindi naman kita pinipilit na tumambay rito. Kung ako sa'yo, magkulong ka na lang sa loob ng bahay nyo. Mga matatanda, hindi mapigilan ang sarili na pumuna ng bahay ng iba. Akala mo naman may ambag sa buhay namin. Paano akong hindi titingin? Kapag humahangin, napupunta sa tapat namin ang kalat nyo. Minsan, pagbukas namin ng pinto, nakakalat yung diaper ng anak mo. Ay naku, ang dugyot kayang tingnan. Ayusin mo man lang kahit sana ang basurahan mo. Lagi kasing kinakalkal ng aso yan. Alam mo, Ate Concha, manahimik ka na. Ang ganda ng araw ko sinisira mo. Kung may kalat man sa tapat mo, abalinisin mo. Pero wag mong pakikialaman ng sa iba, ha? Makapasok na nga sa loob ng bahay. Badre pang mga matatanda na to. Akala sila lang ang marunong sa buhay. Kahit hindi pa nanganganak noon si Maricel, makalat na talaga siya. Ilang beses na siyang pinagsabihan ng matanda pero hindi siya nakikinig. Minsan kasi, tinatangay ng aso ang buong sako na naglalaman ng basura at kapag kinalkal yon, kakalat sa harapan ng bahay ni na Concha. Kapag sinabi naman niya kay Maricel na pakilinis yon, sasabihin lang sa kanya na tapat niya yon at siya ang dapat na maglinis. Kahit pa man hindi niya yon basura. Sadyang malinis si Concha, lalo na takot siya sa kalat dahil baka magkasakit siya o ang sino mang kasama niya sa bahay. Lalong-lalo na ang apo niyang may sakit sa dugo. Isang hapon, sabay na umuwi ang apo niya at anak niya. Nalaman niya lang ito matapos na magtungo sa kusina si Jason. Oh, anong nangyari at ngayon ka lang umuwi? Sinamahan ko po si Tito Jeff, may pinuntahan po kami. Nililigawan niya yata yun Sinundo niya po kasi ako kanina, tapos sabi niya ililibre niya ako ng fries kapag sinamahan ko siya. Oo nga po pala bakit po ang daming kalat dyan sa harapan natin? May mga diaper po tapos may napkin pa na nakatiwangwang dun. Hinalukay pa yata ng aso. Kadiri nga po May kalat na naman? Ay, ano ba naman si Maricel? Malamang hindi na naman nila inayos ang pagtatapon nila ng basura. Alam na nga nila na may mga asong kumakalkal Ayan, nasa tapat na naman natin. Kalilinis ko lang kanina.
Ako na lang po maglinis. Ay, hindi. Magbihis ka na doon, kakain na tayo. Ako nang bahala doon mamaya. Hindi ka pwede sa ganun. Alam mo ang bilis mo magkasakit kapag may marumi. Mamaya, pagsasabihan ko ang babae na yon. Napakaburara! Kahit naman ako, nagkaroon naman ako ng maraming anak, pero napapanatili kong malinis ang paligid namin. Kung hindi niya kaya, bakit hindi niya paglinisin ang asawa niya? Hindi yung nakatambay lang din sa loob ng bahay nila. Inis na naman ang matanda. Ilang araw pa ang lumipas, palaging ganon ang nangyayari. Kahit pagsabihan niya si Maricel, wala itong ibang sinasabi sa kanya kundi linisin niya kung tingin niya ay marumi. Huwag siyang magbunganga. Isa yon sa ikinagagalit ng matanda. At bakit naman kami pa maglilinis ng kalat mo? Matanda ka na! Maricel, hindi mo kami nanay para sundan ang mga kilos mo. Aba, mahiya ka sa mga kapitbahay mo. Hindi lang ako ang pumupuna sa'yo Nakakaperwisyo ka, sa totoo lang. Dapat sa'yo nakatira sa malayo. Yung ikaw lang ang mag-isa para solo mo lang ang mga kalat mo. Bagay ka tumira doon sa bundok ng basura. Kung gusto nyo, maglagay kayo ng pader dyan sa pagitan natin para hindi mapunta ang mga basura sa inyo. Yung kadaldalan mo sa akin, may nangyayari ba? Ha? Akala mo naman lilinis ang buong Pilipinas kapag sinunod kita? Wala nga akong oras, di ba? Saka kukunin naman niya ng mga magbabasura. Utusan mo ang asawa mo. Mas mainam kung gumawa kayo ng matinong basurahan. Hindi yung ganyan na ilalapag nyo lang yung plastic. Yung mga aso, tangay ang kadugyutan nyo. Kami ang nahihirapan Kahit na anong linis namin sa harapan namin, siyang kalat mo naman. Hindi mo kami alila, ha? Gamitin mo ang utak mo para maging malinis ka sa paligid mo. Huwag mong punahin ang asawa ko. Itong matanda na to masyadong papansin. Kayo ang mag-adjust. Dahil hindi naman namin aso yung tumatangay ng basura Kung makita nyo ang aso na kinakalkal ang basurahan namin, di paluin mo sa ulo. Hindi yung sa akin mo bibintang lahat. Sakang sabi mo dahil sa aso kaya may mga kalat sa harapan nyo, di ba? Gaano kayo nakakasigurado na basura nga namin yon? Malay nyo ba kung saan lang dinadampot ng mga aso yon? Kung sa iba man yon, maging responsable ka pa rin sa mga basura mo. Tingnan mo, nasa gilid na naman namin yung basurahan nyo. Kulang na lang iharang nyo yan sa pinto namin. Sa tuwing bubuksan namin ang pinto, unang bubungad sa amin yung kalat nyo. Kahit nakaunting hiya lang naman. Hindi yung sagad yung kakapalan mo. Bulag ka ba at hindi mo nakikita na may motor na nakapark? Kung ihaharang namin dito ang basura, saan namin ilalagay ang motor, ha? Mag-isip ka rin minsan, pwede ba? Hindi yung mga mali ko ang hahanapin mo. Panay ka sabi na magkaroon ng konsiderasyon sa iba, samantalang ikaw tong walang konsiderasyon sa kapwa mo. Aba, hindi ko nakasalanan yan. Bumili kayo ng motor tapos hindi nyo naman pala alam kung saan ipapark. Huwag nyong ilagay ang basurahan ninyo rito sa amin. Pwesto namin ito Tapat namin to. Kaya huwag mong dalhin dito ang pagiging buraramong babae. Ilang beses ka na naming pinagsasabihan na hindi ka man lang magkaroon ng konsiderasyon sa ibang tao. Aba, kung hindi ka nga naman bastos na matanda ka, no? Talagang sinipa mo pa ang basura namin? Madumihan lang talaga tong motor. Naku, sinasabi ko sa'yo. Ayusin mo yung ugali mo, ha? Wala akong pakialam kung mas matanda ka sa akin. Kasi papatulan talaga kitang animal ka. Ako pa ang bastos? Samantalang ikaw itong may kakaibang ugali. Bata-bata ka pa, Maricel. Pero ngayon pa lang alam kong mabubulok ka sa sobrang burara mo. Wala akong pakialam kung marumihan niyang motor niyo dahil basura niyo yung ibinabalik ko sa inyo. Masyado kang maselan. Hindi ka naman inaano ng basurahan na yan Akala mo naman kasi yayakapin ka niyan para mandiri ka? Parehas lang naman kayo niyan. Basura ang ugali mo pati ang pag-iisip mo. Tumanda kang paurong. Ganon! Ako pa ang tumandang paurong. Ay, sino kaya ang tumandaan at lahat-lahat? Nagkaroon na ng pamilya, pero hindi pa rin kayang maging masinop na tao. Ako talaga, ginagalit mo babae ka Baka gusto mong isaklob ko sa ulo mo tong basurahan mong inuuod na. O sige, ano?
Huwag akong hahamunin mo. Magkakaalaman talaga tayo kapag ginawa mo yan. Nagkakainitan na ang dalawa at halos manakit na si Concha. Hindi na kasi niya mapigilan ang sarili na manggigil sa ugaling pinapakita sa kanya ni Maricel. Para matigil na sila, inawat na lang ni Jeff ang kanyang ina para pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay. Kung hindi niya kasi gagawin yon, baka totohanin nga ng kanyang ina ang sinabi niya na isasaklob sa ulo ni Maricel ang basurahan. Hindi pa naman nagpapatalo si Concha, lalo na kung kalinisan ang pag-uusapan. Habang hindi rin naman nagpapatalo si Maricel, pagdating naman sa pinaglalaban niyang karapatan. Silang dalawa talaga ang madalas na magkaaway, lalo pat magkadikit ang kanilang bahay. Sa tagal ng panahon na nakatira si Concha sa bahay nila, si Maricel lang talaga ang nakaaway niya pagdating sa mga kalat at basura. Kinabukasan, nagising ng maaga si Concha upang paghandaan ng almusal ang kanyang anak at apo. Matapos nun ay binuksan niya ang pinto para sana pumasok ang sariwang hangin. Ngunit mabahong amoy ng basura ang sumalubong sa kanya. Amoy pa lang, alam na niya kung kaninong basura yon. Ay, heto na naman ang mga diaper na nagkalat. Diyos mio, ang kalat ng burarang babae. Ang tigas ng ulo mo, ha? Teka nga, napapagod na ako maglinis ng mga kalat mo. Ibabalik ko lahat yan sa tapat nyo. Tutale, kalat mo naman yan. Tama lang talaga na mapunta ulit yan sa inyo. Ang kukulit nyo, ha? Winalis ng matanda ang mga kalat pabalik sa tunay na pinanggalingan nito. Sinadya niya talaga na ipalibot ito sa motor para makita kaagad ni Maricel. Ginagamit kasi yon ng kanyang asawa, lalo na kapag lalabas ito o may pupuntahan lang sa kanto. At tama nga si Concha. Nang nasa loob siya ng bahay, dinig niyang galit ang asawa ni Maricel at kung sino-sino na lang ang pinagmumura nito. Walang pangalan, pero para kay Concha, nakakasakit ng damdamin yon, lalo na sa mga taong nakakarinig, dahil alam niyang lahat sila ay pinagbibintangan na gumawa nun. Lola, wag mo na lang pong patulan. Hayaan mo na lang sila. Ang aga pa po, mapapaaway na naman kayo niyan. Wala pa naman dito si Tito Jeff, naaawat sa inyo. Baka po kasi kayo pa mapahamak eh. Mamaya magkasakit pa po kayo. Baka atakihin pa kayo bigla. Ay hindi! Mukha bang natatakot ako sa mga taong ganyan? Batugan na lalaki at isang burarang babae? Nako, hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para manahimik sa mga ganyang problema. Isa pa, ako ang mas matanda sa kanila, kaya wag nila ako sinusubukan, ama! Kahit na anong pigil ni Jason sa kanyang lola na wag nang patulan ang kanilang kapitbahay, pinuntahan pa rin ito ni Concha. Napansin niya na may isa rin palang kapitbahay na nakikipagtalo sa kanila at sinasabi na wala silang karapatan na mambintang ng iba, lalo na at sila lang naman ang may makalat na tapat. Ang mga basura nila kung saan-saan na napupunta. Kaya tama lang naman na ibalik sa kanila ang kalat nila. Oh, di ba? Yun naman talaga ang sasabihin ng mga kapitbahay natin dahil totoo yun. O tingnan mo, may mga kalat ka bang nakikita sa tapat ng bahay namin? Wala naman, di ba? Maayos lahat, malinis. Hindi ka man lang ba nahihiya na yung tapat lang ng bahay mo ang nanggigitata sa kalat at basura? Ha? Hindi niyo ba naiintindihan na may sanggol ako? Kapapanganak ko lang, di ba? Ano ba sa tingin niyo? Maaasikaso ko lahat yan? Hintayin niyo kapag lumaki na ang anak ko, malilinisan ko rin yan ng maayos. Ang akala niyo kasi yan lang ang problema ko eh. Hindi niyo kasi muna intindihin kung anong sitwasyon meron ako. Hindi yung mapanghusga kayong lahat. Pare-parehas lang kayo eh. Pinagtutulungan niyo ako.
5 buwan na ang nakalipas simula nung nanganak ka, Maricel. Imposible na hindi mo mahaharap yan. Anong ginagawa niyang batugan mong asawa, ha? Kung pwede naman atang siya ang maghawak ng anak niyo at saka mo linisin ang tapat niyo. Hindi yung hahayaan yung mapunta sa mga bahay-bahay ang kalat niyo, tapos kami ang mauobliga na maglinis? Ay aba, ibabalik talaga sa inyo ang kinalat niyo. Alam ko talaga na ikaw ang may kagagawa nito. Ikaw lang naman ang walang hiya. Mag-ingat ka sa pananalita mong babae ka. Aba, sino kaya sa atin ang walang hiya? Alam na mga kapitbahay natin kung sino yon, at ikaw yon. Kayo ng asawa mo. Simula pa nang lumipat kayo rito, wala na kayong ibang dala sa amin kundi perwisyo at sakit sa ulo. Hindi pa uuri niyang bibig mo sa sobrang kadaldalan at pakialamera mo. Walang ibang lumalabas dyan sa bibig mo kundi kasiraan ng ibang tao, lalo na ako. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo at galit na galit ka sa akin. Hoy, ikaw ang dapat na uurin dahil sa kadugyutan at kaburaraan mo. Mukhang hindi ka na rin yata nagpapalit ng panty mo eh. Nakikita ko ang mga panty mo dyan, nangingitim na. Mandiri ka naman, oy! Kababaeng tao mo. Ano, ganyan ba ang ituturo mo sa anak mo? May mga sumang-ayon sa sinabi ni Concha. Naglabas din sila ng inis at hinaing nila ukol sa pagiging makalat ni Maricel. Pagod na raw sila maglinis at magwalis ng harapan nila na tuwing umaga na lang ay may mga kalat. Minsan daw, may isang plastik ng basura na nasa harapan nila mismo pero hindi naman nila yun basura. At dahil nasa tapat nila ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang linisin na lang. Hindi na lang sila nagsasalita dahil alam nilang hindi nagpapatalo si Maricel at sa huli, sila lang din ang magmumukhang may kasalanan. Mga sinungaling talaga kayo, ano? Sige, magkampihan kayo! Maging patron nyo ng kalinisan ng matandang hukluban na to! Feeling malilinis! Hindi kami feeling malilinis dahil malilinis talaga kami, ano? Baka akala mo hindi namin napapansin na sa amin mo itinatapon ang mga basura nyo. Kapag naman may kukolekta na ng basura, ayaw nyong ipagalawang inyo dahil hindi pa puno. 5 piso lang ang ibabayad nyo sa kukuha niyang sako nyo eh. Ipit na ipit pa kayo. Baka gusto mong ipabarangay kita dahil sa pagbibintang mo sa akin ng ganyan. Wala kang patunay. Walang ebidensya na ginagawa ko yan. Sinisiraan mo lang ako, tapos ito naman mga utu-utong kapitbahay natin. Ano, tatango lang sa'yo? Sino naman ang nagsabi sa'yo na wala kaming ebidensya, ha? Ayan may CCTV sa tapat ng bahay ni na Charlie. Baka gusto mong makita ang pagmumukha mo kung paano mo ilapag ang basura mo sa tapat namin. Sino ba naman kasing hindi magtataka sa basura niya? May diaper sa loob. Sino ba rito ang may bata pang anak, ha? Sa halip kasi na baguhin mo ang pagiging makalat at burara mo, mas lalong lumalala ang kasamaan ng ugali mo. Malamang pwedeng edited lang yun. Ano ba naman ang kapangyarihan ng AI ngayon, di ba? Kaya wag niyo ako matakot-takot ng ganyan. May tito ako na abogado. Baka lahat pa kayo makasuhan. Ay wow! Kami pa ang tinakot mo dyan sa tiyuhin mong abogado. Saan ba graduate yan, ha? Sa Talipapa Institute? Nako! Sa tagal ng buhay ko sa mundo, ilang tao na ba ang narinig kong ipinagmamalaki ang kung sinong Poncio Pilato nilang kaanak na abogado? Abogado! Isa ka pa! Huwag ka magbura dyan! Wala ka naman ding napapatunayan dito, aba! Ano? Matapang ka lang naman dahil batik ang tambay ka dyan sa kanto. Sa halip na tulungan mo ang asawa mo na maglinis ng tapat nyo, ikaw pa ang nagkakalat. Kalalaking tao na malaki ang katawan, walang kaamor-amor sa kalinisan. Ayaw marumihan ang motor pero ayos lang maging burara sa kapaligiran. Hindi na makaapila pa si Maricel sa mga sinabi ng matanda. Inis na inis siyang pumasok sa loob ng bahay nila at nilinisan ang mga kalat sa tapat nila. Hindi pa tapos ang alitan nila na yon dahil ayaw na ayaw ni Maricel na pinapagalitan siya sa harapan ng ibang tao.
Gusto niyang gumanti kay Concha pero hindi niya alam kung paano. Simula rin nang mangyari ang sagutan nilang yun. Sa tuwing may kalat sa tapat nila at hindi yun galing sa kanila, ibinabalik nila sa tapat ng bahay ni na Maricel. Kahit na ang daming reklamo ni Maricel, hindi siya makapagsalita dahil alam niyang aatakihin na naman siya ng mga kapitbahay nila. Isang araw, habang naglilinis ng tapat nila si Concha, napansin niyang nakadikit na naman sa kanila ang basurahan ni na Maricel. Itinaas niya yon para ilipat at doon niya nakita na ang daming uod na nakadikit sa ilalim ng sako. Halos masuka-suka ang matanda sa nakita niya. Umalingasaw na rin kasi ang amoy ng tila bulok na hasang. Ay, Diyos ko po, bakit maganito ang kapitbahay ko na ito? Sana hindi na lang lumipat dito. Mas mainam pa ang dating nakatira dyan. Maingay lang ang mga bata kapag umaga pero maayos naman sa kalinisan. Sobrang lala ng babae na to. Kapag pinagsabihan mo naman, magmamatapang. Sinasadya talaga ni Concha na iparinig sa kapitbahay niya para dapuan man lang ito ng hiya. Pero sadyang sanay na talaga si Maricel at wala siyang pakialam kahit pa ipagsigawan ng iba ang pagiging burara niya. Nang matapos si Concha sa nililinis niya, bumalik na siya sa loob ng kanilang bahay. Walang pasok sa paaralan si Jason, kaya nasa loob lang siya ng bahay at naglalaro sa kanyang computer. Jason, di ba sabi ko sa'yo bago ka maglaro niyan, ayusin mo yung basura sa kusina. Yung mga tangkay ng dahon ng malunggay na hinimay natin kanina. Ayan ka na naman eh, hindi ka na naman nakikinig sa akin. Mas inuuna mo pa yung paglalaro mo. Ay, sorry po la. Nakaligtaan ko lang. Sabi ko, magpapasok lang muna ako ng tubig sa kwarto ko. Sige po, ayusin ko na. Lilinisin ko naman po talaga yun kanina eh. Basta ha, sinasabi ko sa'yo na ayoko sa makalat. Kailangan, kapag may nakita kang basura, itapon mo na kaagad. Dahil yung paunti-unti at pa isa-isang basura, kapag naipon yun, magiging dahilan pa para makasama sa kalusugan mo. Opo Lola, alam ko naman po talaga na allergic kayo sa kalat at dumi. Kaya nga po, palagi kayo nag-aaway ni Ate Maricel, di ba? Ay oo, talaga. Aawayin ko talaga ang mga taong makakalat at burara. Lalo ka na, ikaw bawal ka sa makalat. Alam mo naman na kapag nagkasakit ka, grabe. Iniiwas lang din kita. Alam mo naman na ang daming sakit na nakukuha sa marurumi. Lalo na ganyan sa ginagawa ni Maricel. Ilang buwan pa lang ang anak niya ha? Naku, ewan ko na lang talaga kapag yung anak niya dinapuan ng mga mikrobyo galing dyan sa mga basura niya. Nakita ko nga po yung loob ng bahay nila kasi pauwi na ako tapos nakabukas yung pinto nila. Ang dami mga bote ng alak. Tapos yung sa sigarilyo ng asawa niya. Ang baho din po ng asawa nun eh. Laging amoy alak. Ay, isa pa yan sa kinaiinisan ko talaga. Buntis pa lang yan nun, pinagsasabihan ko na siya na patigilin niya muna ang asawa niya sa paninigarilyo. Kaso ayaw makinig. Ewan ko ba, siguro yung mga magulang niya noon, stress na stress sa kanya. Kasi kung ako ang nanay niyan, palagi ko yung sasampalin Sa kabastusan niya, dudugo talaga ang uso niya. Ang kalat nga po ng bahay nila. Naisip ko nga na kung ikaw ang nandun ako, baka nagbunga nga ka po talaga ng walang tigil. Diyan pa nga lang sa mga kalat nila sa labas ng bahay nila, grabe ka na po magbunga nga eh. Paano pa kaya kung nakikita mo talaga yung loob ng bahay nila? Kaya nga sinabi ko sa kanya na sobrang burara niya. Kasi nakita ko yung panty niya. Sobrang nanggigitata talaga at nangingitim yung gilid-gilid. Di ba? Diyan siya sa labas nila naglalaba. Tapos ang kulay ng tubig na lumalabas sa washing nila kulay itim na. Minsan pa pinagsabihan ko siya na huwag niyang isasabay ang damit ng anak niya dahil sensitive talaga ang balat ng mga bata. Pero wala siyang pakialam. Maglalagay lang yan ng isang sabon. Tapos lahat ng labahin nila sabayan na. Hindi na bumubula ang sabon sa sobrang dumi ng mga damit nila. Ako ang naaawa sa anak niya sa totoo lang. Yun nga raw po ang kwento sa akin ng nanay ng kaklase ko. Kilala niyo po yung si Vince? Di ba po mama nun yung dating nagbabantay ng anak ni Ate Maricel?
Sobrang kawawa raw po yung bata. Kasi kapag si Ate Maricel ang nag-aalaga sa anak niya, hindi raw nililinisan yung lagayan ng gatas ng baby. Kahit daw panis na yung gatas sa loob, itatapon lang tapos timpla na ulit ng bago. Awang-awa nga raw po talaga siya dahil sobrang kadugyutan. Madalas daw po na naglulukuan siya ng bata. Tapos ayun, siya pang sinisi kaya tinanggol siya sa trabaho. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Kaya ganun yung bata, palaging may sakit at ang payat. Dapat alam yun ni Maricel, uunahin niya ang kapakanan ng anak niya. Mas mahal pa ata nila yung motor nila na palaging malinis kaysa sa anak nila. Anong klaseng mga magulang naman yun? Ilang beses na pinagsabihan ni Concha si Maricel tungkol sa kung paano niya dapat alagaan ang anak niya, lalo na at sobrang payat ng bata. Pero sinabihan lang siyang pati buhay nila ay pinakikialaman niya. Wala talagang ibang gustong pakinggan si Maricel. Isang araw, nasa labas ang maglola. May upuan sa harapan ng bahay nila. Hapon yun at doon sila nakapwestong dalawa, nanonood sa cellphone si Concha habang naglalaro naman ang kanyang apo. Napapansin nila na naglalaba si Maricel at ang kulay itim na tubig na galing sa washing machine ay itinapon niya sa lokasyon kung nasaan ang maglola. Ano yun? Basa naman dito la. Nabasahin pa ako. May sugat pa naman ako. Ang hapdi! Ay, halika nga rito. Naku, baka ma-impeksyon ka. Ano ba naman yan? Bakit dito mo binuhos yung marumi mong tubig? Alam mo naman na nandito kami, di ba? Kung hindi ka rin naman talaga bastos Kasalanan ko ba na nabasa kayo dyan? Bakit kasi kayo tatambay dyan, ha? Huwag mo sabihin na pati ang paglalaba ko bawal na rin. Grabe ka naman na dyan. May sinabi ba akong bawal? Ang ipinupunto ko rito, bakit sa pwesto pa namin binuhos mo yan? Hindi ka naman siguro bulag para hindi mo makita na nakaupo kami sa tapat ng bahay namin, di ba? Ang lawak dyan, Dyan ka magtapon niyang tubig na maruming galing dyan sa mga nanlilimahid mong damit. Alam mong puno ng mikrobyo yan. Napunta na sa sugat ng apo ko. Aba, hindi ko nakasalanan kung sensitive yung apo mo. Kontrolado ko ba kung saan pupunta ang tubig, ha? Sana kasi ang ginawa mo, nung nakita mong may naglalaba, umalis ka na. Kaso masyado kang atribide. Papansin ka pa dyan, pwede ka naman doon sa loob ng bahay nyo. Kung ayaw mo pala na nababahira ng dumi ang apo mo, pues ikulong mo siya sa loob nyo. Tutal, ang sabi mo, sobrang linis ng bahay nyo, di ba? At talagang ikaw pa ang may ganang magsalita ng ganyan. May iba namang daan para pagbuhusan niyang tubig mo Talagang dito pa sa may tao. Kung hindi ba naman pambabastos yan, hindi ba? Hindi mo ginagamit yung utak mo. Hoy, tanda, para sabihin ko sa'yo, mas may pinag-aralan pa ako sa'yo. Hindi ko nga sinasadya, di ba? Ano ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Huwag kasi kayong patambay-tambay dyan. Lahat na lang ng kinikilos ko, hinahanapan mo ng mali. Mapagpunakan tao, akala mo porket mas matanda ka sa akin ikaw na ang tama. Ako ang hindi mo naiintindihan. Tama na po yan la, ang hapdi po ng pa ako. Halika na sa loob, lilinisin natin yan. Ano bang nangyari at nagkasugat ka sa paa mo? Sa sapatos ko po to la, yung bagong bili lang po ni mama. Di ba po nagpadala siya sa akin? Ginamit ko po tapos namaltos hanggang sa nagsugat na. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Alam mo naman na ayaw kong nagkakasugat ka. Nilinisan ni Concha ang sugat ng kanyang apo. Sinigurado niya na walang maiiwang dumi galing sa tubig na ibinuhos ni Maricel. Labis siyang nag-aalala, lalo pat noong huling beses na lubhang nagkasakit ang apo niya dahil yun sa sugat sa paa. Nagkaroon ng impeksyon at halos mag-agaw buhay ang binata. Ayaw ni Concha na mangyari ulit yun, lalo pat sobrang dumi talaga ng tubig na napunta sa paa ng kanyang apo. Lola, dahan-dahan naman po. Ang sakit po. Huwag niyo naman po ikahit yung bulang sa sugat ko. Okay na po yan. Hugasan naman na po Hindi ba ang sabi ko sa'yo, kapag may sugat ka sa paa mo sasabihin mo kaagad sa akin?
Paltos lang naman po yan na naging sugat. Pag sinabi ko po sa inyo, magiging OA na naman po kayo. Hindi ako OA. Nag-aalala ako sa iyo. Dahil alam mo naman yung sakit mo, hindi ba? Paano kung mapano ka dahil dyan? Kaya nga po hindi ko sinasabi sa inyo dahil ayoko po kayong pakabahin. Tingnan niyo po yan, natataranta na naman kayo. Ay talagang matataranta ako. Hindi ko kakayanin kapag may masamang mangyayari sa iyo, no? Nakakainis naman kasi yung Maricel na yan. Ang luwag na nga nung pwesto niya, talagang nagawa niya pang sadyain na sa atin ipapunta ang tubig. Yari talaga sa akin yan. Huwag mo na pong awayan, Lola. Kasi baka mamaya kayo naman pong atakihin kapag pinatulan niyo yun. Okay lang po ako. Nabasa lang po ito saka ginamot niyo naman na po eh. Dito na lang po tayo sa loob ng bahay. Hayaan niyo na siya. Kayo naman din po nagsabi, di ba, na hindi naman siya makikinig sa inyo kahit ano pang sabihin niyo. Bakit mag-aaksaya pa kayo ng oras? Magpahinga na lang po kayo rito sa bahay. Sige na, diyan ka na lang muna sa kwarto mo. Magluluto ako ng merienda. May binili kasing saging ang Tito Jeff mo. Gusto mo ba ng maruya? Yun! Sige po, gusto ko po yan. Saka juice din po ha. Sige, basta sabihan mo ko kapag may nararamdaman ka ha. Huwag mo nang itatago sa akin para madala ka agad kita sa ospital. Opo, sige po, promise. Nasa loob lang ng kwarto si Jason. Hanggang umabot ang gabi, maayos naman ang kalagayan nito. Pero kahit na ganun, hindi pa rin nakakampante ang kanyang lola. Hanggang sa kinaumagahan, ginigising ni Concha ang kanyang apo para mag-asikaso na ito dahil papasok na sa paaralan. Hoy! Nako! Apo! Ang init mo! Nilalagnat ka! Jeff! Jeff! Halika rito! Bilisan mo! Dalhin natin sa ospital si Jason! Ay nako, ang apo ko! Ay, ito na nga ba sinasabi ko eh. Maging si Jeff ay natataranta na sa inaasta ng kanyang ina. Hindi siya nakapasok sa trabaho dahil sinamahan niya ang ina sa ospital. Doon nila nalaman na nagkaroon ng impeksyon ang sugat ng bata. Sinabi ni Concha ang nangyari. Ang akala raw nila nung una ay maayos na dahil wala namang ibang nararamdaman si Jason hanggang sa napansin niyang inaapoy ito ng lagnat. Hindi kaagad nakauwi ang kanyang apo kaya si Jeff muna ang pinagbantay niya sa ospital habang mag-aasikaso siya sa bahay nila at maglalakad ng ibang papel para sa benepisyo na maaaring makuha ng kanyang apo. Pambawas na rin sa babayaran nila sa ospital. Pagka-uwi niya sa bahay nila, may 2 patong ng basura na nasa tapat mismo ng kanilang pinto. May nagkalat na lasog-lasog na diaper at may bakat ng itim na tubig na natuyo sa harapan nila. Yun ang tubig na dahilan kung bakit naisugod sa ospital ang kanyang apo. Hindi na nakapagpigil ang matanda. Kinuha niya ang mga kalat, dinakot niya gamit ang kanyang kamay at pinagahagi sa pinto ni na Maricel. Dahil sa pambubulabog na ginawa niya, lumabas ang mag-asawa. Hoy! Nababaliw ka na bang matanda ka? Bakit ka ba nagkakalat? Ano bang pinagwawala mo dyan, ha? Ako pa ngayon ang nagkakalat. Isang araw lang kaming wala sa bahay. Ginawa mo ng tambakan ng basura mo, ha? Na-ospital ang apo ko dahil sa'yo. Muntikan pa siyang mapahamak dahil sa kababuyan mong animal ka. Hindi pa nga tapos ang galit ko sa'yo. Tapos, gusto mo pa lalong sagarin. Aba, ako pa ang may kasalanan? Matagal nang may sakit ang apo mo, hoy. Bakit sa ibang tao mo isisisi ang kapabayaan mo? Hindi namin kalat yan. Huwag mo kaming pagbintangan na parang kami lang ang pwedeng magtambak ng basura dyan. Ako lang ba ang kapitbahay mo? Ha? Hanggang ngayon ba'y itinatanggi mo pa rin? Ikaw lang ang makalat dito. Kahit noon pa man, walang ibang taong nagtambak ng basura nila sa tapat ng bahay ko. Ikaw lang ang pwedeng gumawa nun dahil dyan sa kakapalan ng pagmumukha mo. Alam mo kasi na magagalit ako eh. At iyon ang gusto mong nakikita, hindi ba? Kaya lalo mo akong inaasar. Alam mo, sawang-sawa na akong pagbigyan ka.
Nakakapagod kang pakisamahan. Nakakasawa kang maging kapitbahay. Hindi ko hiniling na pakisamahan mo ko. Una sa lahat, huwag kang basta mambibintang. Pangalawa, hindi ko kasalanan kung inaatake na naman ng kung anong sakit yung apo mo. Kung nasa ospital man siya, naging pabaya ka kasi. Baka sa sobrang kalinisan mo, ayun, nagkasakit na siya. Diba, ang sabi nga nila, mabilis mamatay ang mga taong malilinis. Pero sinisigurado ko sa'yo na matagal ding magdurusa ang mga taong dugyot at malahura. Kung hindi mo itinapon sa apo ko yung marumi mong tubig, hindi siya magkakasakit. Sinasabi ko sa'yo ha, pagod na akong magtimpi sa kadugyutan mo. Sisiguraduhin kong uuurin ang buo mong katawan nang makita mo kung paano dapat umasta ang isang tao. Hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa kanya. Masyado kang dugyot, Maricel! Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin niyang kababuyan mo. Hindi na naghintay pa ng sagot si Concha. Agad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Galit na galit siya. Hindi siya papayag na hindi mananagot ang sino mang may dahilan kaya nagkasakit ang kanyang apo. Maselan pa naman si Jason kaya kailangan palaging malinis ang paligid niya. Kaya hindi papayag si Concha na ang isang pabayang kapitbahay lang nila ang magiging dahilan para mapahamak ang kanyang apo. Pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Mula sa luma niyang aparador, kinuha niya ang isang itim na kahon. Hindi ko akalain na magagamit pala ulit kita. Ang buong akala ko'y tatalikod na ako sa iyo pero sadyang may mga tao talaga na magiging dahilan para bumalik ako sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kahit ayaw ko na, wala akong ibang pagpipilian. Kailangan may managot. Kailangan may magbayad ng kasalanan niya. Ang tinutukoy niya ay ang itim na kapangyarihan na kanyang namana. Hindi na niya ito nagagamit simula nung alagaan niya ang kanyang apo. Natuon na kasi ang lahat ng kanyang atensyon kay Jason. Nakakaramdam din kasi siya ng takot na maaaring bumalik ang lahat ng ginawa niya sa ibang tao at ang mapahamak ay ang kanyang apo. Ilang beses na niyang tinangka na bumalik sa pagiging mambabarang, ngunit sa pagkakataon na ito, buo na ang loob niyang gawin ulit ang pagriritual. Hindi niya madaan sa pakiusapan si Maricel at kahit na anong pagtatalo pa ang gawin nila, hindi niya ito mapapatino. Isang malupit na parusa lang ang magiging dahilan upang makapag-isip ng maayos ang kanyang kapitbahay. Nasa kanya na lang kung magbabago siya o dadalhin niya ang karumihan niya hanggang sa kanyang kamatayan. Sa totoo lang, kaya ko namang tapusin na ang buhay mo bilang ganti ko. Pero hindi magiging makabuluhan kung matatapos lang ng ganun ang buhay mo. Dapat kang mahirapan. Dapat kang parusahan. Unti-unti para mas masakit, mas makatarungan. Doon ko malalaman kung may kakayahan ka pa bang magbago at kung wala na nga, sisiguraduhin kong dadalhin mo ang parusa na yan hanggang sa iyong kamatayan. Mabilis lang natapos ni Concha ang kanyang ritual. Medyo nahirapan lang siya nung una dahil kailangan niyang bawiin ang lakas ng kapangyarihang itim. Nang maisakatuparan niya ang pambabarang, hinintay na lang niya ang pagdating ng araw na mararamdaman na ni Maricel ang kanyang paghihiganti. Sa paglipas din ng mga araw, naging maayos na ang kalagayan ng kanyang apo. Naghihintay na lang sila kung kailan makakalabas si Jason. Kain ka ng gulay, apo ko, para lumakas ka na. Tingnan mo ang bilis mo naman nangayayat. Hay, kawawa naman talaga ang apo ko. Okay naman po ako, Lola. Siyempre, gagaling din naman po ako agad, no? Ikaw po ang nag-aalaga sa akin, eh. Sus, talagang nambola pa ang bata na ito, ah. Sigurado ka ba talaga na okay ka na? Magaling na magaling na. Opo. Oo nga po pala, kailan po ba ako makakauwi?
Ayoko na po rito naiinip na po ako. Gusto ko na dun sa bahay. Bukas daw, pwede ka nang umuwi. Hinihintay ko lang yung pinapaasikaso ko sa tito mo Ayan, kapag nakauwi ka na, mag-iingat ka palagi kapag may sugat ka, ha? Kung anong nangyayari sa'yo, dapat palaging alam ng lola, okay? Huwag mo na uulitin na pag-aalalahanin ako. Opo, sasabihin ko na kapag may sugat ako. Pero yehey, makakauwi na rin po ako. Ilang araw na rin po akong absent sa school Wala na, di na inspired pumasok yung mga may crush sa akin. Ikaw talagang bata ka. Siguro may girlfriend ka na, no? Dapat malinis yan, ha? Huwag siyang tamad at makalat. Lah, si Lola ang seryoso naman. Bata pa ako, crush-crush lang po muna. Yan, mabuti naman. Basta, dapat palaging malinis sa sarili at sa kapaligiran ng magiging girlfriend mo. Huwag kang kukuha ng ganong kay Maricel, lalo pat sakitin ka. Bawal ka sa marumi. Oo nga po pala, ano na pong balita kay Ate Maricel? Siguro po palagi kayo nag-aaway nun kapag umuwi po kayo, no? Hindi ko alam sa kanya. Wala namang bago dun Malamang makalat pa rin, dugyot pa rin at burara. Nagtalo nga kami nung nakaraan. Tinambak ba naman sa harapan natin yung mga plastik ng basura nila? Binato ko sa pinto nila. Ayun, natigil naman kahit na paano. Hindi ko lang alam sa mga susunod. Ay siya, sandali lang may aasikasuhin lang ako sa baba. Pagkababa ni Concha, nasa lubong niya ang asawa ni Maricel. Hindi na siya nagtanong pa dahil hindi naman sila nag-uusap. Hanggang sa nakita ng matanda ang isa nilang kapitbahay na bitbit ang anak ni na Maricel. Nilapitan yon ni Concha. Silang dalawa ang nag-usap at sinabi sa kanya nito na isinugod daw sa ospital si Maricel. May kung ano raw kasing lumalabas sa kanyang ari. Maliliit na uod ba? Ay, panigurado dahil sa underwear niya yon. Diba, ang dugyot niya naman talaga. Nakatabi yung pinaghubaran niya sa basurahan nila tapos nakatiwangwang lang yon. Malamang lalangawin yun. Tapos kapag nilaban niya, bara-bara lang din. Hindi man lang binabanlian o kaya plantsahin. Babahayan talaga ng uod yun. Kundi ba naman kasi siya dugyot na babae? Kawawa naman niyang anak niya. Tingnan mo ang payat pero ang laki ng tiyan. Hindi man lang ba niya pinupurga ang bata? Ay Diyos ko, anong klaseng magulang ba siya? Kung anong galit na nararamdaman ni Concha sa kanilang kapitbahay, siya namang awa niya sa bata. Hindi niya lubos maisip kung paano natitiis ni Maricel na maging ganon ang anak niya. Ang dungis pa nito. May pera naman sila. Hindi sila palaboy sa kalye, pero bakit hindi niya maalagaan ng maayos ang kanyang anak? Dumating pa nga sa punto na gusto na lang ampunin ni Concha ang bata, pero hindi naman papayag ang mga magulang nito. Ilang araw pa ang lumipas, naging mas magulo pa ang labas ng bahay ni na Maricel. Madalas na ring naririnig ang pagtatalo nila ng kanyang asawa. Isang araw, habang kumakain ang maglola, narinig na naman nilang nag-aaway ang dalawa. May naghahagis pa ng gamit at mga nababasag. Ang lakas po ng boses nila, La? Tapos minumura pa siya ng asawa niya. Alam niyo na po ba ang nangyayari kay Ate Maricel? Narinig ko lang po sa mga kapitbahay natin Chismoso kang bata ka. Sinabi ko na sa'yo na kapag may nag-uusap na matatanda, huwag kang makikialam, hindi ba? Yan ba ang tinuro ko sa'yo? Hindi po Di ba po inutusan niyo akong bumili sa tindahan? Tapos naririnig ko sila na nag-uusap doon. Hindi naman na po ako sumabat pero nakinig ako. Alam nga naman pong takpan ko yung tenga ko. Naghihintay ako na ibigay sa akin yung binili ko po Parehas lang din yon. Ano naman ang nasagap mo, Aber? May mga uod daw po sa katawan si Ate Maricel. May sugat daw siya sa paa niya tapos may mga maliliit na uod daw po yun. Tapos sa ibang bahagi pa ng katawan niya. Yun lang po ang narinig ko. Sabi pa nga na deserve niya naman daw yun kasi po sino ba namang hindi magkakaroon ng uod sa katawan kung sobrang dugyot naman. Kaso
Naaawa naman daw po sila sa bata kasi nalalagyan din kapag bitbit ng nanay. Ayaw naman daw pong alagaan ng tatay. Kung sana natuto lang siyang maglinis ng sarili niya at ng paligid niya, hindi naman siya uuurin. Yun na nga, nakakaawa naman talaga ang bata. Dahil paano kung pasukan ng tenga niya, di ba? Naaalala ko na naman tuloy nung nakita kong malaki ang tiyan niya tapos hindi pinupurga ng nanay. Tapos po ang naririnig ko pang balita, hihiwalayan na po ng asawa yata niya si Ate Maricel. Ewan ko po narinig ko lang. Kasi ang sabi, may ibang babae raw po yung asawa niya. Tapos po, nandidiri po sa kanya dahil dun po sa mga uod. Ay, huwag kang panay chismis ang inaatupag. Halika na, kumain na tayo. Pero tingin niyo po ba, totoo yung ganon? Bakit naman po biglang magkakaroon ng uod ang katawan ng isang tao? Kahit naman po may sugat, hindi naman po nagkakaroon agad ng uod, di ba po? Kasi po palagi niyo yung lilinisan. Yun na nga ang dahilan kaya siya inuuod. Dahil hindi siya naglilinis. Ganon talaga ang mga taong dugyot at burara. Talagang uuurin. Tingnan mo nga lang ang lagay ng mga basura niya dyan sa labas. Palaging may uod. Ibig sabihin lang nun, gusto niya rin na uurin siya. Hindi naman siya nakikinig sa amin nun di ba? Kapag sinasabihan namin siya, ano bang reaksyon niya? Nagagalit siya at sinasabi na pakialamera kaming lahat. Hay, wag na nga yang uod ang pag-usapan natin. Alam mong kumakain tayo Nakakadiri. Kahit na kapitbahay lang ni Concha si Maricel, hindi niya pa rin alam kung anong nangyayari rito. Maliban na lang na siya ang may pakana kaya ito nagkaroon ng uod sa katawan. Bukod doon, hindi na niya alam ang ibang detalye. Nagpapatuloy ang mga araw, palagi na lang sigawan ang naririnig sa kabila. Minumura at sinisisi ng lalaki si Maricel sa lahat ng nangyayari. Isang umaga, naglilinis si Concha ng tapat nila. Kapansin-pansin na nabubulok na ang mga basura sa harapan ng bahay ni Maricel. Napapailing na lang siya, lalo na nang makita niya ang mga maruruming damit na inuuod na sa labas. Iniisip niya na kung ganun nakalala sa labas, marahil ay mas masahol pa sa loob. Nakita niya ring umalis na ang asawa ni Maricel at sinabi nito na hindi na siya babalik. Sa totoo lang, habang nakikita ni Concha ang kapitbahay niya, nakakaramdam na siya ng habag rito. Mukha na kasing kawawa talaga si Maricel habang bitbit dito ang ilang buwang gulang na anak. Iyak ng iyak ang bata. Kasabay nun ay ang pagbibigay ng gatas ni Maricel galing sa bote na nanlilimahid sa dumi. Si Concha ang kinikilabutan sa nakikita niya. Nangingitim ang tiyupon, habang ang uod na gumagapang sa kamay ni Maricel ay nahuhulog sa mukha ng kanyang anak. Hindi na matagalan ni Concha ang tumingin kaya pumasok na siya sa loob ng bahay. Kinabukasan, walang paramdam si Maricel. Walang nadagdag sa mga kalat sa labas. Ibig sabihin, nakatambak yon sa loob ng bahay niya. Nakatayo lang sa labas si Concha habang ang iba nilang kapitbahay ay nagsisimula na rin ang bulong-bulungan tungkol kay Maricel. Walang nangahas na pumasok sa loob ng bahay dahil sa labas pa lang hindi na nila kinakaya ang mga uod. Hanggang sa sumubok ang matanda. Pagpasok niya sa loob, mas maraming uod pa. Kung saan-saan makikita, napakaraming basura, mga bote ng alak sa sahig. Ang iba may mga laman pa at natapon. May mga upos ng sigarilyo kung saan-saan. Ano bang ginagawa mo rito? Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa bahay ko? Pati ba naman privacy ng isang tao panghihimasukan mo pa? Nag-aalala ko sa anak mo. Tingnan mo tong loob ng bahay niyo, sobrang kalat, sobrang dumi. Tingnan mo ang nangyayari sa sarili mo. Talagang hindi mo babaguhin ang ginagawa mo? Talagang yayakapin mo na ang pagiging dugyot mo? Hindi mo naman to bahay. Hindi mo to buhay. Kaya wag mong panghimasukan, ha? Hindi mo na to problema. Ang intindihin mo, yung apo mong sakitin, wag ang anak ko. Naaawa lang ako sa anak mo.
At dapat maawa ka rin sa kanya. Ano, kailan ka matatauhan kapag bigla na lang nawala pati ang anak mo? Ang taas din talaga ng pride mo, ano? Talagang ikaw pa ang magagalit matapos mong makagawa ng mali sa apo ko. At ngayon, mas malalang pagkakamali na ang ginagawa mo sa anak mo. Pwede bang lumabas ka na ng bahay ko? Kailan ka maglilinis, ha? Hindi kita nanay kaya wag mo akong pagsasabihan. Maglilinis ako kung kailan ko gusto. Hindi ko naman pinapalinis sa'yo yan eh. Isa pa, kung takot ka sa kalat, hindi naman kita inimbitahan na pumasok sa bahay ko, di ba? Ikaw ang kusang nagpunta rito, tapos ikaw pa ang pupuna sa akin? Concerned lang ako. Hindi lang sa'yo, pati sa kalusugan ng anak mo. Kung wala ka sanang anak, ay wala akong pakialam sa'yo eh. Kaso may bata na nadadamay sa kadugyutan mo. Tingnan mo nga buhay ka pa pero inuuod ka na, di ba? Ano, pati ba anak mo gusto mong maranasan yan? Maawa ka naman, Maricel. Hindi nakakamatay ang kalinisan, ha? Mas magaan sa pakiramdam kapag kumikilos ka sa malinis na kapaligiran kaysa sa mga tambak na basura. Gagawin ko kung ano gusto ko. Lumayas ka na nga rito. Kunwari ka pang concern sa anak ko. Alam ko naman na gusto mo lang ako makitang nahihirapan para may pag-usapan kayo dyan sa labas. Para pagtawanan mo ko, di ba? Umalis ka na! Napailing na lang si Concha dahil sa ugaling pinapakita sa kanya ni Maricel. Para bang sanay na rin naman si Maricel na may mga uod na gumagapang sa kanyang katawan. Kaya hindi na siya nangangamba. Ilang araw pa ang lumipas, tila ba nabulok na si Maricel sa loob ng kanilang bahay. May mga kumakausap na sa kanya pero wala siyang pakialam. Hindi na rin nila alam kung paano pa nakakakain si Maricel dahil hindi na siya lumalabas ng bahay nila. Kung may mga imbak siya sa loob ng bahay, mabilis lang din yung mauubos. Pero wala rin namang magagawa si Concha dahil mismong si Maricel na ang tumatanggi ng pagbabago. Isang araw, naabutan ni Concha ang apo niya na galing sa loob ng bahay ni na Maricel. Agad siyang nangamba dahil alam niya kung gaano karumi sa loob ng bahay na yun. Ano bang ginagawa mong bata ka? Halika na, maligo ka na kaagad. Ay naku naman, alam mo naman ang kalagayan mo, hindi ba? Ipapahamak mo na naman ang sarili mo eh. Ay naku, aatakihin ako sa ginagawa mo. Ilang beses na nating pinag-usapan na huwag kang papasok sa bahay nila, di ba? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Gusto mo na naman bang maospitala? Kalma ka lang po, Lola. Wala naman pong mangyayari sa akin eh. Binigyan ko lang ng natira kong baon si Ate Maricel. Tapos po, tinulungan ko siyang hugutin yung mahabang bulati sa bibig ng anak niya. Kawawa po yung anak niya, la. Parang sa sobrang dami pong bulati sa tiyan, lumalabas na po sa bibig eh. Di ba po dapat pinupurga na kapag ganun? Si Maricel naman ang may ayaw alagaan ng anak niya. Huwag mo na uuliting bumalik doon, ha? Magkakasakit ka talaga, apo ko. Huwag mo naman pag-alalahanin si lola mo. Alam mo naman na OA ako pagdating sa'yo, hindi ba? Alagang-alaga kita tapos ikaw naman hindi ka nakikinig. Kasi naman po naaawa ako sa kanila eh. Tulungan mo na lang po kaya sila. Lalo na po yung anak ni Ate Maricel. Ipapurga mo na po, la. Sige na po, kahit na awayin ka pa ni Ate Maricel. Sige na po, la. Hindi ko alam. Susubukan ko. Alam mo naman ang ugali ni Maricel Kapag ako ang kumakausap sa kanya, galit siya. Nag-aalangan si Concha sa magiging desisyon niya. Awang-awa naman talaga siya sa bata. Pero ano bang magagawa niya kung ang sarili nitong ina ang walang pakialam sa kalusugan ng bata? Dahil sa pakisuyo ng kanyang apo, sinubukan ulit ni Concha na puntahan ang kapitbahay nila. Mas nawindang siya sa kanyang nakita. Mas makalat, mas marumi. Maging si Maricel ay nangangayayat na rin. Akin na ang bata. Ako na ang magdadala niyan sa center. Tingnan mo ang anak mo, butot balat na. Pero nakalobo ang tiyan. Hindi ka man lang nag-aalala. Maayos ang anak ko. Huwag kang makialam dito.
Alam ko yung ginagawa mo. Kunwari, nag-aalala ka, pero humahanap ka lang ng paraan kung paano mo ako maichichismis sa kanila. Maayos na sa paningin mo ang ganyan. Tumigil ka dyan, Maricel. Dinadala mo ang anak mo sa kapahamakan eh. Alam mo kung ano magandang gawin mo? Maglinis ka. Maging responsable ka sa bahay nyo. Hindi lang dito sa loob, pati na rin sa labas. Huwag mong idahilan sa akin na nakamamatay ang sobrang linis. Dahil dyan sa lagay ng anak mo, mamamatay siya sa karumihan. Eh bakit ka malapit pa rin ang lapit sa akin, ha? Bakit hindi mo kami hayaang mabulok? Di ba, ang sabi mo na inuuod naman na kami? Di ba gano'n naman ang sinasabi niyong lahat? Oh, hayaan niyo kaming uurin palalo. Para naman maging masaya kayo. Huwag ka na magpanggap na concern ka dahil isa lang naman ang gusto niyong lahat. Ang mawala na talaga ako rito at kasama ang anak ko, di ba? Kaya wala kang pakialam sa ginagawa ko at sa kung ano man ang mangyayari sa amin ng anak ko. Tumigil ka na sa bait-baitan mo! Bakit mo ako sinampal? Alam mo kung ano problema sa'yo? Minamasama mo yung mga sinasabi sa'yo kahit na simpleng bagay lang naman yon. Paano ba yan nag-umpisa, ha? Nung nagtapong kayo ng hasang sa labas ng bahay nyo, inilapag mo lang mismo sa tapat ng pinto nyo. Malamang makangamoy yun, di ba? Maaamoy namin, lalangawin. Dadami yan langaw dito sa atin. Nung pinagsabihan ka namin, sa halip na magbago ka, pinalala mo palalo. Naging papansin ka. Yung pinagsasabihan ka pero yun pa rin ang ginagawa mo. Hanggang sa hinayaan ka pero lumalala ka naman. Hanggang sa umabot na sa ganito. Tigilan mo yung katigasan ng ulo mo. Oo, wala namang kaming pakialam sa'yo. Pero naaawa kami dyan sa anak mo. Wala naman yung kaalam-alam sa ginagawang kadugyutan ng kanyang ina. Kung hindi ka naaawa para sa sarili mo, abay iisipin mo ang anak mo. Kung hindi ka rin naaawa sa kanya, anong klaseng ina ka, ha? Wala kang dapat patunayan sa amin dahil kahit mamatay kayo, wala kaming pakialam. Huwag kang magpaka-spoiled brat. Hindi ka namin susuyuin, Maricel. Sige, kung yan pala ang gusto mo, isama mo sa pagkabulok ang anak mo. Ganyang klase ka namang magulang, hindi ba? O sige, sige lang, mabulok nga kayo. Hindi nakapagsalita si Maricel sa sinabi ni Concha. Nakahawak lang siya sa kanyang pisngi habang ramdam niya pa rin ang malakas na sampal sa kanya ng matanda. Ilang araw pa ang lumipas, walang naging tugon si Maricel. Hindi siya lumalabas ng bahay hanggang sa isang gabi. Habang mahimbing na natutulog ang pamilya ni Concha, nakarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok. Nagmamadali, kaya sa taranta ng matanda, agad siyang napalabas. Ate Concha, tulungan mo ang anak ko, please. Hindi siya makahinga. May lumalabas na uod sa ilong niya. Ha? Ay, Diyos ko po. Ano ba naman ito? Ay, sige. Dadalhin ko na sa ospital ang anak mo. Mabuti na lang ay naagapan pa ang kalagayan ng bata dahil kung hindi ito agad nadala sa ospital ay maaari itong mamatay. Ilang araw ding nanatili sa ospital ang bata. Maraming bulate sa kanyang tiyan at kulang din sa nutrisyon. Nang tanungin si Concha, sinabi niya na anak yon ng kanyang kapitbahay. Tinulungan niya lang na dalhin ang bata. Gusto sanang makausap ang ina pero hindi naman pwedeng magpunta si Maricel. Tiyak ay katatakutan siya ng mga tao. Ang dami niya kasing sugat sa katawan dahil nagmistula siyang pagkain ng uod. Dahil si Concha ang nag-aasikaso sa bata, madalas din siyang nasa ospital hanggang sa may iilan ding mga kapitbahay nila na nakikipagsalitan sa kanya para magbantay sa bata. Maghugas ka muna ng kamay mo, Jason. Ay, kinakain mo na agad yan. Ano po itong binabalot mo, La? Ipapadala ko sa ospital yan para dun sa nagbabantay sa anak ni Maricel. Ano na po palang nangyari dun? Okay naman ang bata. Ang dami nga kasing bulati sa tiyan dahil hindi siya napupurga, di ba? Tapos ang dumi pa ng bahay nila. Hindi naglilinis yung nanay niya.
Ganun po ba yun? Bakit lumalabas sa bibig? Kapag sobrang dami na talagang bulati sa tiyan, lalabas talaga yun sa kung saan-saan. Hindi lang sa puwet ng bata. Minsan sa bibig, sa ilong o sa tenga. Kaya nga sa school nyo di ba may mga deworming? Para yung bulati sa tiyan nyo hindi na iipon. Kaya nga dapat tuwing kakain palaging naghuhugas ng kamay. Huwag kang makalat sa bahay. Huwag sa marumi. Kaya ikaw bata ka, ang sabi ko, maghugas ka palagi ng kamay mo, di ba? Gusto mo ba na lumabas din sa bibig mo ang bulate? Ay, ayaw! Nagugas naman na po ako ng kamay. Ano na pong mangyayari sa anak ni Ate Maricel? Ano po, uuwi pa rin ba siya sa bahay nila? Mamaya magkasakit ulit. Hindi ko pa alam. Kakausapin ko pa si Maricel. Tatanungin ko rin siya kung anong balak niya sa anak niya. Aasikasuhin ko muna to. Ipapadala ko to sa Tito Jeff mo para dalhin sa ospital. Matapos asikasuhin ni Concha ang pagkain, pinuntahan niya si Maricel sa bahay nito. Pero naabutan niyang naglilikom na ng mga gamit. Wala na ang mga boteng nakakalat sa sahig. Magulo pa rin ang paligid pero mas maayos naman na kaysa noong huling beses na nagpunta siya. Oh, Ti Concha, akala ko nasa ospital ka. Sino palang nagbabantay sa anak ko? Si Rochelle. Pinakisuyuan ko muna kasi kailangan ko umuwi para asikasuhin yung apo ko. Mabuti naman at naisipan mo na ring maglinis ng bahay mo. Oo ate, kasi bigla ko lang naisip yung huli mong sinabi sa akin. Tama ka nga, kasi masyado ako mapagmataas na tao. Nasanay kasi ako na kahit na ako ang may kasalanan, pamilya kong humihingi ng tawad sa akin. Tapos nag-asawa ko, hindi naman ako sanay na maglinis palagi. Hanggang sa gusto ko na rin kayong inisin lalo kasi wala kayong ibang ginawa kundi ang punahin ako. Ngayon ko lang napagtanto na ako na pala yung nasisira sa mga ginagawa ko, pati yung anak ko. O diba? Ang sabi ko sa'yo, mapagtatanto mo rin ang kamalian mo kapag napahamak na ang anak mo. Hinintay mo pa talaga. Tama ka nga ate. Kaso, isa sa problema ko, paano ang anak ko? Tingnan mo nga tong nangyayari sa katawan ko Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ayaw pa rin akong lubayan ng mga uod na to. Minsan nga kusa na lang silang lumalabas sa kahit saang parte ng katawan ko Ang hirap makakilos. Binanlian ko na nga tong balat ko. Tingnan mo tong binti ko may lapnos, di ba? Akala ko mamamatay sa init yung mga uod. Kaso, nung nagkasugat naman ako, lalo namang lumala. Ang kati pa kasi, kinukutkot ng uod yung laman ko. Oo nga pala, te. Okay lang ba na makisuyo muna ako sa'yo na ikaw muna ang mag-alaga sa anak ko? Hindi kasi pwede na ganito ako tapos aalagaan ko siya. Natatakot ako na baka magkasakit siya lalo. Sige lang, okay lang sa akin. Ay, salamat ate. Maglilinis muna pala ako. Mamaya bibigay ko sa'yo yung pera na gagamiting panggasto sa anak ko ha. Meron naman akong ipon dahil may dropshipping business ako. Alam ko naman na mas mapapabuti rin kapag nasa iyo ang anak ko. Salamat talaga sa pagtulong mo ate, kahit na palagi tayong nag-aaway. Katulad nga ng pangako ni Concha, siya na muna ang nag-alaga sa bata. Mabait naman ang anak ni Maricel kaya hindi siya nahihirapan. Kahit na paano rin, nagkaroon ng kulay ang bahay nila. Lalo na kapag naiiwan siyang mag-isa kapag pumapasok sa trabaho ang anak niya at sa paaralan naman ang kanyang apo. Unti-unting nagiging maayos ang kalagayan ng bata. Hindi na siya sakitin, hindi na rin malaki ang tiyan. Tumataba na rin dahil alagang-alaga nga ni Concha. Kapag gusto namang makita ni Maricel ang anak, nasa labas lang siya ng bahay ni na Concha dahil maging siya ayaw niyang lapitan ng anak. Mas lumalala kasi ang nangyayari sa kanya. Nangangayayat si Maricel. Mas marami na ang sugat sa kanyang katawan. Pati sa mukha niya, may mga uod na ring unti-unting umuuka ng balat at laman niya. Ilang buwan pa ang lumipas,
Napansin ni Concha na malaki na ang ipinagbago ng kanyang kapitbahay. Malinis na ang labas ng bahay nila. Maayos na rin ang pagkakasalansan ng basurahan. Ang galing po la, hindi na po mabaho sa harapan ni na Ate Maricel. Naalala ko pa dati, tuwing dadaan ako dun, kailangan ko pa talagang magtakip ng ilong eh. Yun na nga, nakapag-usap nga kaming dalawa. Sabi ko sa kanya kaya naman pala niyang magbago. Bakit hindi pa noon? Bakit naghintay pa siya na may mangyari? Pero siguro tama na rin na may nangyari para kung sakali man na maging maayos na siya, matatakot na siyang bumalik sa pagiging dugyot niya. Yun nga po ang naririnig ko ring sabi ng mga kapitbahay natin. Maganda na raw po yung ganyan, kaso hindi pa rin alam kung magbabago ba yung nangyayari sa kanya. Yun pong mga uod na lumalabas sa katawan niya. Hindi ba po nakakatakot naman talaga yun? Hindi na nga niya mahawakan yung anak niya kasi dami niyang sugat. Ano po kaya ang nangyari sa kanya, no? Ikaw, nagpapakatsismoso ka na naman, ha? Magpalit ka na ng uniform mo. Magbuhos ka na lang, ha? Huwag mong babasain yan likod mo. Pawis na pawis ka pa naman. Habang mag-isa si Concha, bigla niyang naisip ang pambabarang na ginawa niya kay Maricel. Hindi niya pa inaalis ang ritual na ginawa niya, kaya patuloy pa ring napaparusahan ang kanyang kapitbahay. Iisa lang naman ang gusto niya, ang magbago na ito. At yun naman ang pinapakita ni Maricel. Ilang beses na rin itong humingi ng tawad sa kanya at nangako na magiging mas mabuting ina para sa kanyang anak sa oras na gumaling na siya. Pero tila nawawala ng pag-asa si Maricel na gagaling pa siya. Lalo pat isang misteryo ang naging sakit niya. Gustong magbigay ni Concha ng isa pang pagkakataon kay Maricel, kaya naisip niya na oras na para magpatawad. Gumawa siya ng ritual para maalis na ang barang na ginawa niya. Nahirapan siya noong una dahil masyadong malakas ang ginawa niyang ritual. Isa pa ay siya ang gumawa, siya rin ang bumabawi. Nang matapos siya sa pagriritual, agad siyang nanghina. Halos 1 linggo siyang nagkasakit at hindi makakilos. Habang si Maricel naman, unti-unti na ring gumagaling. Natigil ang paglabas ng mga uod sa katawan nito pero hindi pa rin naghihilom ang mga sugat. Hanggang sa umabot na ang ilang buwan, tuluyan na ring gumaling si Maricel at kinuha na ang kanyang anak. Salamat talaga, ate. Ang lusog naman ng baby ko. O puwera usog. Basta ha, simula ngayon, alamin mo na kung anong bawal sa anak mo, ha? Alagaan mo yan ng mabuti. Naku, matakaw pa naman yan lalo na sa saging. Kailangan palaging malinis ang bahay. Huwag hahayaan maglaro ng marumi at baka magkaroon ng bulati sa tiyan. Turuan mo na bago kumain, maghuhugas muna ng mga kamay. Ikaw rin dapat ganun ang gawin mo. Opo ate, salamat ulit. Marunong na ako maglaba ngayon, hindi na kulay itim ang tubig. Ikaw talaga. Basta, siguraduhin mo palagi na malinis ang paligid mo. Magaan sa pakiramdam kapag malinis ang paligid. Hay, mamaya sabihin mo na naman sa akin na hindi mo ako nanay. Ang daldal ko pa naman. Okay na yan. Nagmukha ka pa rin namang nanay ko nung kailangan ko ng tulong eh. Kung hindi mo ako sinampalat na real talk, naku baka spoiled brat pa rin ako, no? Nagtawanan sila habang binabalikan ang mga nangyaring pag-aaway nila noon. Tinutotoo ni Maricel ang pagbabago niya. Hindi lang sa labas nila, kundi nagkaroon din siya ng adhikain na maging malinis ang kanilang barangay. Nagkaroon sila ng maayos na lugar para sa tapunan ng kanilang mga basura. Natuto rin siya kung paano niya mas maaalagaan ng maayos ang kanyang anak. Ang dating mga kapitbahay na kaaway niya, naging kaibigan na rin niya. At higit sa lahat, naging magkasundo sila ni Concha. Dahil hindi na siya nakipagbalikan sa kanyang asawa, mag-isa na lang niyang tinataguyod ang kanyang anak.
Bilang unang beses pa lang niyang naging ina, hindi niya pa kabisado kung paano magpalaki ng anak. Pero dahil naroon si Concha, may nagiging gabay siya. Minsan talaga, hindi maiiwasan na magkaroon ng kapitbahay na katulad ni Maricel. Walang pakialam sa mga kapitbahay kahit napakalat-kalat na ang kanilang mga basura. Kung saan-saan nila inilalagay at kahit napagsabihan sila, nagagawa pa rin nilang magmataas. Walang pakialam kung may magkakasakit sa ginagawa nila. Pero maaaring may darating ding isang tao na magpapabago sa pananaw nila. At sa mga tao naman na katulad ng ginagawa ni Maricel noon na hindi responsable sa kanilang mga basura, isipin ninyo kung ano ang nagiging epekto nito sa mga taong nakapaligid sa inyo. Huwag nang hintayin na umabot pa sa punto na kailangan pang gumamit ng dahas o maparusahan gamit ang itim na kapangyarihan bago pa magbago. Ang pagiging burara at dugyot na kapitbahay ay hindi kailanman magdadala ng kabutihan. Sa halip, ito'y nagdudulot lamang ng sama ng loob, alitan at banta sa kalusugan ng buong komunidad. Ang maruming paligid ay hindi lang nakakaapekto sa pisikal na kalusugan ng tao, kundi pati sa kanilang ugnayan bilang magkakapitbahay. Ang kalat ay nagiging ugat ng away, galit at minsan pa nga'y dahilan para mawala ng respeto ang iba sa'yo. Sikaping magbago para sa ikabubuti ng lahat. Magkaroon ng disiplina para sa sarili at para sa kapwa. Dahil ang kalinisan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad. Kapag natututo tayong maging responsable sa ating basura at kapaligiran, doon natin tunay na ipinapakita ang respeto, pagmamalasakit at pagiging mabuting tao. Tandaan na ang dugyot at walang pakialam na kapitbahay ay hindi kailanman magiging huwaran, kundi babala sa kung ano ang hindi dapat tularan. Kayo ba mga apo? May mga kapitbahay din ba kayo na walang pakialam sa kanilang mga basura? Na sa tuwing pagsasabihan mo ay kayo pa ang masama? Ibahagi nyo naman ang inyong karanasan katulad ng sa ating kwento ngayon. At sana may natutunan kayong aral upang hindi rin kayo maging katulad ni Maricel, isang kapitbahay na kinagagalitan ng lahat dahil sa pagiging dugyot at burara. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Angelo Dizon, Romina Buwado, Chris Alcantara, Annaliza Malatbalat, Golden JP, Marisa Villanueva, JD Bicol, Maria Cristina, Corazon Ingay, Jeline Sapra, Nicole Bernardo, Ruby Rose de Maiwat, Miracle of Love, Mil Rose de Mate, Rowena Kaikong. Salamat sa pakikinig ninyo, Belen Baladhay, Thelma Tarle Villasica, Mary Jenny Ril Rhea Batiduan, Jonalyn Barameda, Alfredo Sigua, Raquel Hasegawa, Angelina Ignacio, Hayashi J. Megan, Ana Lubarlita at sa Barlita Family, Jen 1219, Erena Wilo, Elizabeth Arnaiz, Yensky 12 at sa kanyang anak na si Prince Merlin Monsalud, Hazel Alcontin, Richelle Adapon. Hello sa inyo, EMFF 7992. Razon Yao, Anha Rose Ayeras, Malia Torres, Mary Diaz, Maricel Cipriano at sa Cipriano family, kina JR, Jaisel May, Bianca, RJ at Maricel, Irene Benavides, Grace Sementera, Elizabeth Pamintuan, Gracia Balitaan at sa Balitaan family ng Calatagan, Batangas, Elizabeth Hardenil,
Bryson Victoria, Raylene Santillan, Glory Lee Olivo, Maymay Hernandez. Shout out din sa inyo, Asodisen Serila, Tina Dekit, Lori V, Vivian Baterbonia, Cliven Dubalan, Luriana Acompañado, Richard Salda, Merly Amistad, Regina Navarro, Lynn Caones, Richelle Sonio, Beth Mercado, Chat Advincula, Miss Lay, Kembel, Ami Pacana, Ana May Baclayo, Robert Crimen, Kimberly Española, Elizabeth, Neil Mark Flores, Jayco, Julian Soriaso, Joanna Marie Pangilinan, Jocelyn Loremas, Kim Bara, Josie Aniban, Pam Katong, Mijoy Guwasa at sa kanyang asawa na si Mark Angelo Escuado at sa buong Team Manok ng Amsik, Angeles City, Pampanga. Jing Bueno. Shout out sa mga apo kong sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng at kay Jeremy Saranilio Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna. Shout out din sa lahat ng miyembro ng Mariqueño Anglers at advanced happy birthday sa kanilang gwapong presidente sa September 19. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig, mga apo.